You may not like the person, you may not like her presence here, but you have to respect the office of the Vice President. That is all, because that is guided by the tradition. Ayan, si Congressman Marcoleta. Hindi, Mr. Chair, but I believe, Mr. Chair, parang nautusan ako before to reach out sa inyo. Sa akin? Pero hindi nyo lang po ako ata sinagot. Grabe naman ho yung patalastas na yon itong si Congressman Rodante Marcoleta. O, usap-usapan ho ngayon sa mga kaibigan nitong si Robert H. Barber, sa mga barbero na itong si Congressman Rodante Marcoleta ang boy version nitong si dating Senador Miriam Defensor Santiago. At dito rin ho sa video na to, papanoorin ho natin ang pagtatanong nitong si Congressman Robert H. Barbers dito kay Ermina Muking Espino. Ayan na nga ho ba sinasabi natin. Sinopla ho siya, butataho. Itong si Robert H. Barbers diyan sa pagtatanong niya dito kay alias Muking. Pero bago ho lahat ng yan mga kababayan, magpapasko na, ano pa ho bang hinihintay nyo? Isang like at isang subscribe. Naku, masaya na ho tayo dyan. Paaginaldo naman ho kayo ng isang like dyan. Hintayin ho natin. Bago ho natin ituloy, isang like muna. Bilang ho tayong 3. 1, 2, subscribe naman ho. 1. Share. Ayun na nga mga kababayan. Ito yung mga survey. Ito yung mga survey na masasabi natin na talagang siyensya ang pinagbasihan at hindi pera. Paano ba ibig sabihin natin pagka siyensya ang pinagbasihan? Base ho kasi dito sa survey na to ng Publicus Asia, the polling firm adds the independent and non-commission survey involved 1,500 respondents and were divided geographically into 5 areas. National Capital Region, NCR 226. Ito ang survey na to North Central Luzon, NCL 342. South Luzon, 343. Visayas, 298. And Mindanao, 291. Ayun ang mga kababayan, ibig sabihin, yung pagkandak ng survey na to, pwede nating sabihin na sa lahat ng survey na nakita natin, ito pa lang ho ang makatotohanan. Kasi sila kumbaga, kumuha sila sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Hindi kagaya ng mga naglalabas ang survey ngayon mga kababayan, kagaya niya sa DCRH, yan sa mga SWS, yan sa Pulse Asia. Yung set of respondent na kinukuhanan nila ng survey, paulit-ulit ho nilang kinukuhanan yung mga yon. Kaya hindi ho natin makita yung tunay na sentimiento ng ating mga kababayan. At dito sa survey na to, nakapasok na ho itong si Congressman Rodante Marcoleta sa top 24. Naku, napakalaking bagay ho yan. Malaking bagay ho yan kasi doon sa ibang mga survey, hindi man lamang ho makapasok itong mga kandidato natin sa mga survey na to. Base ho dito sa ilabas ng Publicus na to noong October 16 to 17, ito ho, Doc Willie Ong, ito yung panahon na lumabas yung balita na merong sakit itong si Doc Willie Ong, kaya yung talagang simpatsya ng ating mga kababayan nandito kay Doc Willie Ong. Yun, nakikita pa rin naman ho natin yung mga pangalan na kung saan lumalabas doon sa mga survey na ngayong mga panahon na to. Pero ang kagandahan lang ho nito mga kababayan, kahit papano, yung mga kandidato nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, na alam naman natin na malakas sa masa, tapos pagdating sa survey, bigla ho silang nangungulilat. Yun ang problema natin. Kagaya na, ito ho, November 23 to December 3. November 29 to December 3. Tulpo Erwin, talagang ano magagawa natin? Lokong-loko ang sambayan ng Pilipino dito sa mga tulpo na to. Puro pare-pareho lang naman ho silang mga inutil. Tapos itong si Doc Willie Ong, Lacson Ping, ano ba? Ano ba gusto yung mangyari? Itong Publicus, naman to, in fairness, pagkagaling sa Publicus, medyo naniniwala tayo dyan. Nandyan itong si Prof. Malutikia No? At pagkakakilala natin dito kay Prof, meron na mga prinsipyo yan. Hindi kagaya ng ibang mga survey firm dyan. Pagka malaki ang bigay ng mga politiko, mas umaangat sila. Pataasan ng bigay, So, Tito,
Yan si Senator Christopher Bongo, palakpakan natin. Yan ang pwestuhan ni Senator Bongo. Pang-apat, yung mga dyan dapat siya maglaro eh. Pang-apat, pang-atlo, dyan siya maglaro. Kaya nga ho ngayon mga kababayan na to, yung strategy nitong si Senator Bongo, kinukuha nitong si Tambaluslos, di ba? Talagang itong si Senator Bongo naman, health talaga. Kahit nung una pa, nung marami hong lumalapit sa kanya, kaya nga ginawa na yung malasakit center na yan dahil napakarami ng mga kababayan natin na merong problema sa kanilang mga hospital bills. No? Tapos sinundan ho siya nitong si Pia Cayetano, Tulfo Ben, Bitag. Etong si Senator Bato, Senator Bato de la Rosa, number 8 ka na ngayon. Palakpakan. O, itong si Manny Pacquiao. Anong gagawin ni Manny Pacquiao dyan sa Senado? Makikipag-boxing siya. Anak ng toko, 6 na taon ho siya, ilan, 12 o 6? Matagal ho siya dyan sa Senado. Ano ho bang nagawa niya si Manny Pacquiao? Wala ho siyang nagawa. Panghilihin ng Kiko, anak ng toko, nakakapasok ng mga walang niyang dilawan na to. Bakit biglang, di ba, didiretso na natin sila sa Inodoro? Tapos Tolentino, Francis, Aquino ba? My goodness, Yun, si Senator Amy Marcos, pang number 13. Palakpakan natin, hindi nakapasok. Tapos itong si Willie Revillame. Yun, si Congressman Rodante Marcoleta. Umaangat ho itong si Condante. Palakpakan. Umaangat ho itong si Congressman Rodante Marcoleta. Pang number 13, 14, 15. Ito ho siya, pang number 15 na ho siya. Ito, Congressman Rodante Marcoleta. Itong si Honasan, Gringo. Si Lito Lapid. Binay Abi. Abalos Benhur. Villar, Camille, Bong Revilla, ayos. Diyan ka dapat talaga. Bong Revilla, diyan ka lang dapat. Yan, Busita. Sino tong sumunod? Singson, Manong Chavit. At yun, si Atty. Vic Rodriguez. Palakpakan. Di ba? Pasok na ho, mga kababayan. Palakpakan tayo, di ba? Kahit papaano, umaangat ho sila sa mga naglalabasang survey. Di kagaya ng ibang mga survey, di ho talaga pinapakita pangalan. Yung kulang na lang, ilagay si Leody de Guzman. Kulang na lang, ilagay, sino pa ba? Yung si, ano pangalan nun? Yung isang aktivistang may saltik na bumabanat kay Tatay Digong. Di ba? Yung anong mga linalagay nila, imbis na ilagay itong mga kandidato na kung saan nakikita natin na may prinsipyo, dinalagay yun nila yung mga walang kwentang kandidato. Hayon na nga mga kababayan, at dahil sa mga kandidato na yan, pag-usapan naman ho natin dito sa video na to, etong komersyal nitong si Congressman Rodante Marcoleta. Naku, Robert H. Barbers, manood ka dito sa ano na to. Matindi tong komersyal na to ni Congressman Marcoleta. Ibang klase ho ito mga kababayan. No? Lakayan ko para mas makita nyo ng maayos. So, ayan o. Shave our country. Barbershop. Ayun. Pero base dito sa mga ano na to, itong mga mga larawan na to, kargado to mga kababayan ha. Kung inyong titingnan, kahit na ano naman sabihin, ito si Senator Amy Marcos to. Ayan o, itong mga larawan ha. Amy Marcos, sino ba tong mga nandito? Ito, kamukha ni Ping Lacson. Ito sigurado ako, Amy Marcos to. Ito si Camille Villar, kulay orange to. Diba? Ano ho sila itong commercial na to, bigla ko tayong natuwa. Shoutout ulit dito kay Ma'am Cathy Binag, no? Nakita natin to sa kanyang wall. Palakpakan tayo ulit. Ayan. Ready na ho ba kayo para makita ang commercial nitong si Condante? Game. I-share nyo para mas maraming makakita at kagandahan nito, umaakit na ho. Unti-unting tumataas sa mga survey na naglalabasan. Pang number 15 na ho. Konting post na lang, ika nga. Ito. Game. Next time, magsagawa kayo ng survey sa mga kababayan nating INC, ha? INC sa Luzon, INC Visayas, INC Mindanao, tapos sa Mindanao, puro KOJC naman. At Visayas. KOJC, Visayas, INC Mindanao, INC Luzon, okay? Ganun lang gawin nyo sa mga magkakandak na survey para mas maganda yung laban natin. Okay? Saan daw natin to? Sir, ano ba yung tip natin? Dating gawin. Oo, boss. Magbumuha akong magalang-galang. Yan ang kailangan natin. Malinis. Hindi ba si Senator Amy Marcos? Nangangampanya. Grabe naman yan. Grabe naman yan. Siyempre, pulang-pula. Kanino ba yung pula dyan? Di ba? Oh. Pero sigurado dito, malupit itong kay Condante na to. Alam mo ba yung mga tumatakbo na yan sa eleksyon? Sobrang pabida. Tama ka, boss.
Sikat lang sila. Puro paandar. Oh, yan si Pogi ako. Sino yan? Buti na lang, di tayo Pogi. Sino ba yung sumasayaw na yan sa ano? Hindi mo ba yan si Kuya Will? Palakpakan! Naka-jacket eh, tuloy. Pero, wala namang alam at kakayahan. Totoo yan. May mga pabida dyan. Yan kailangan lang natin, yung may tunay na malasakit sa bayan. Kaya kailangan natin ng maayos na basehan sa pagpili ng kandidato. Yung hindi karapat-dapat, tanggalin na sa listahan. Nakakamiss talaga si Senador Miriam Defensor Santiago noon. Yun ang tipong senador na may paninindigan at taglay na talino. Sana nga magkaroon ulit tayo ng ganong senador. You may not like the person. You may not like her presence here. But you have to respect the office of the Vice President. That is all. Because that is guided by the tradition. Ayan si Congressman Marcoleta. Matalino, matapang, may integridad at laging nasa tama. Sabi nga nila, yan ang lalaking bersyon ni Senator Miriam. Alam niyo mga kababayan, sang-ayon ho tayo sa pagkukumpara na yan, paghalin tulad dito kay Kong Dante, diyan kay dating Senator Miriam Defensor Santiago. Kasi merong prinsipyo hindi na basta-basta nabibili. Merong sa lahat ng abogado ngayon, kumbaga itong si Kong Dante, siya yung boy version nitong si Senator Miriam Defensor. Tapos si Joker Arroyo naman, yang si Attorney Vic Rodriguez. Palakpakan tayo. Diba? Ganun lang naman ho yan Kung naghahanap ho tayo ng tunay na pagbabago, dapat ho, ipwesto ho natin, ilagay ho natin sa Senado, yung mga meron ng napatunayan, merong prinsipyo, hindi basta-basta nabibili ng pera o kung ano pa man, kagaya nitong si Congressman Rodante Marcoleta. Tuloy. Yan ang klase na kandidato na gusto ko. May malasakit at magmamahal sa bayan. Ayan ang hinahanap natin ngayon. Hindi lang matalas at matalino, kundi malinis pa at pulido ang serbisyo. Ang in-affirm ng court, yung suspension, hindi yung pagbabayan ng maximum fine. Meron kang intellectual dishonesty rito Sana si Marcoleta ang iluklok natin sa Senado. Yung may alam sa paggawa ng batas at may prinsipyo. Yan ang dapat na nasa Senado. Maayos, malinis at pulido. May integridad. Alam niyo ba mga kababayan, mga boss, yung isang share nyo ho dito sa video na to, ang laking tulong na ho niyan kay Congressman Rodante Marcoleta. Napakalaki, yung mapanood lang ho ng mga kababayan natin, yung mga kamag-anak nyo, yung mga share nyo, na kung saan nandito ang commercial na to ni Congressman Rodante Marcoleta. Napakalaking bagay na ho nun. Napapakilala nyo itong si Kong Dante kahit papaano. Doon sa mga medyo nag-aalangan pa, sino ba yung Marcoleta na yan? Ano bang mong nagawa niyan? Pagka napanood ho nila yung mga sinasabi ni Kong Dante dito sa video na to, malamang sa malamang makumbinsi natin yung mga kamag-anak nyo na yan. Tuloy. Boss, kay Marcoleta, may pag-asa pa. Save our country, save our country, Marcoleta. Kung gusto. Marcoleta, medyo witty lang, hindi. Okay, magaling ho itong commercial. Pangmasa, hindi ko kwentong barbero yan, Pakakala nyo, nag-uusap sila sa barbershop, di ko kwentong barbero yan. Yun ho talaga, kumbaga, yaan ang refleksyon sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Sa mga usap-usapan, napakalakas na ni Kong Dante ngayon sa mga barbershop, sa mga paradahan ng tricycle, paradahan ng jeepney. Yan ang pinag-uusapan ngayong mga panahon na to. Kaya para maging inho kayo, para medyo makasabay-sabay kayo sa uso, i-share nyo na ho ang ating video. Ayun na nga mga kababayan, punta na ho tayo dito kaya ito real talk ho, ito kwentong barbero na ho ito. Ito na ho, sa mga nagre-request itong tanungan ni Muking at itong si Robert H. Barber sa nangyaring hearing kahapon dyan sa House of Crocodile. Ito na ho mga kababayan. Game! Ms. Muking, do you know Colonel Garma? Nako. Professionally, Mr. Chair, yes. And, by the way, yarin lamang nalabas na yung pangalan ni Garma dyan. Ito yung continuation natin sa mga nangyaring hearing kahapon. Nasaan na si Rio na Garma? Bakit hindi nyo iharap si Muking kay Ruina Garma? Bakit hindi kayo nagagalit? Bakit hindi nyo ginugulo ang DOJ para mapauwi yang si Garma sa Pilipinas? Tinakasan na kayo ni Garma, mga brads.
Pero wala kayong pakialam. Di ba? Loy? Why do you say professionally? Anong difference nun sa sa trabaho lang kayo nagkikita? Yes, Mr. Chair. So that's what professionally means. Yes, Mr. Chair. Okay, but outside of the profession, hindi mo ba kayo nagkakasama, nagkakakwentuhan? Never, Mr. Chair. Never. So, how did you know si Colonel Garma? Si Colonel Garma lang po ang precinct commander sa Davao City na babae. So, that's kilala talaga siya. That's why kilala siya because Yes, she's the Mr. Chair. only... Girl among the 12 precinct commanders of Davao City. Okay. So, more or less, mga ilang taon na kayo magkakilala ni Colonel Garma? Parang, I don't know kung kailan siya napasok sa Davao City, pero nakilala ko lang talaga siya, Mr. Chair. Pasensya na po. Kasi makulit siya, Mr. Chair. Makulit. Opo. Makulit dahil, ikaw ba ang kinukulit? Yes, Mr. Chair. Bakit ikaw ang kinukulit? Ito ay kasama sa professional relationship. Yes, Mr. Chair. Very professional. So, paano kanya kinukulit, Miss Mookie? Meron kasing request, as I have mentioned Nako, makulit pala yung si Garma. Makulit pala yung si Rina Garma. earlier, yung mga precinct commander para sa support from the city government of Davao. Tapos, one of those requests is care of kay Colonel Garma, which is the repair of her office. And kasi po, di ba po, meron naman pong process ang government pag meron kang request. So you have to go through po yung sa general services, meron pa po yung purchase order, purchase request. Kinikulit niyo po kami doon sa mga aircon niya na request, mga TV, and other supplies. So, Nako. kaya namin siya kilala, Mr. Chair. So, in relation to her, parang financial request yan, di ba? Funding request. No, not funding, Mr. Chair, but office equipment and office supplies. equipment. Yeah, but she requests your office. Hindi financial, hindi funding. Office equipment, kayo talaga, oo, dyan pa nga lang sa mga tanong-tanong na yan, kargado na eh. Oh, magaling to si Mooking, magaling. Provide her with funds to purchase No, an item. It's an equipment. so yung item No cash, no so kayo funds. bumibili and then you provide them with the items. Ayo. Pinoprocess po yan ng City General Granting Services. for the sake of argument that it has already been processed, you have the item with you, that is what you provide. That's right, Mr. Chair. That is to answer yung kanyang request. That's right, Mr. So Chair. yun ang kanyang, kaya mo nasabing makulit siya dahil follow-up siya ng follow-up. Hindi po humihinto, Mr. Chair. So hindi humihinto. Yes, Mr. So, Chair. parang, the way I picture it, parang sobrang kulit niya. Tama ba yun? Actually, Mr. Chair. Okay. Now, that is the only request. O kung nandyan yan si Mooking, di makukumpronta siya nitong kung nandyan yan si Garma, di makukumpronta niya si Mooking. O makulit ka daw, sabi nito. O, kaso hindi nyo pinipressure o hindi kayo nananawagan, hindi nyo tinatanong ang DOJ o kung aling ahensya pa man ang concern para makauwi ng mabilisan yang si Rina Garma mula sa Amerika, sa para sa ating bansa para masagot niya yung mga ganyang klaseng banat ni Mooking, di ba? O Question, kanyang sa office niya. As far as I can remember, Mr. Chair, yun lang po ang ma-recall ko kay Did Colonel. she ever request from you? At ikaw lang ang kinakausap niya? Actually, Mr. Chair, hindi naman po talaga ako lang. So, Sino pa kaya ang kinakausap? pino-forward ko po yung staff niya sa City General Services Office para makafocus din po ako sa ibang task. Okay. So you seem to have several tasks under the LGU, no? LGU ba yan? Mostly administrative, Mr. Chair. Okay. And who do you report directly? Who is your immediate superior? The Chief of Staff, Mr. Chair. And that is? Actually, from 2004 to 2016, we have several Chief of Staff. Several chief of staff. Yes, every term po. Parang, yes. Okay.
So, lahat ba ng police precinct commander, kapag ka merong request, ay sa iyo dumadaan? Actually, Mr. Chair, pinoprocess siya doon sa reception area namin. Tapos, parang part of my task is tagapukpok po ng mga opisina kung saan po sila may request. Okay. Have you read the affidavit submitted by Colonel Garma to the Quad Committee? Yes, Mr. Chair. And doon sa kanyang affidavit, nabanggit niya na your name was implicated doon sa punto na ikaw ang nagre-release ng operational funds. Is that correct? No, Mr. Chair. So hindi totoong nagre-release ka ng photo? Hindi po, Mr. Chair. So why do you think Colonel Garma would say that? I cannot answer in behalf of Colonel Garma, Mr. Chair. Just make a wild... Ako na sasagot para sa inyo, Muking. Kasi kaya niya nasabi yung mga ganong klaseng litanya. Nakulong kasi siya dyan sa House of Representatives. Nakipagyakapan siya kay Franz Castro at nakatanggap siya ng napakatinding pressure dyan sa Tuwad Committee. Guess. What do you think is the reason why Colonel Garma would specifically mention your name, mention your name as the one in charge of releasing funds for the successful operation of the war on drugs? Bakit ikaw? Meron ka pang ibang kasama sa office, correct? Guess ko lang po, Mr. Chair. Just a guess, sa tingin mo. Baka gusto niya lang po akong i-connect. Kasi po, from the City Government of Davao to OP, parang ako siguro yung nakikita niyang linyada. Guess ko lang po. Okay, so linyada kay President. Tingnan mo, guess nga lang eh. Pero ikaw, pagka nag-follow up ka dun sa guess ni Muking, guess na linyada na para makonect ka. Probably, Mr. Chair. Okay. Barbers! So, do you directly report to the former president? No, Mr. Chair. To whom do you directly report? As I have said earlier, Mr. Chair, from 2016 to 2018, to then SAP, Senator Bongo, then from 2018 to 2022, Yusek Melchor Kitain, Mr. Chair. Okay, so dito muna, nung ASEC ka kay SAP, former SAP, now Senator. Doon muna tayo kay sa Bongo para yung Kitain, ayaw namin yung gusto namin Bongo. That's right, Mr. Chair. Can you give us, or at least educate us, ano ang iyong work sa office ng SAP? Specifically kay Senator Bongo. As I have said earlier, Mr. Chair, it's mostly administrative, clerical, errands, social services, and mechanical works. What about appointments? That's part of the... Social? No, Mr. Chair, that's part of the admin. So admin yun? Yes, Mr. Chair. So halimbawa, merong gusto makipag-usap ni Congressman Adjong kay SAP Bongo, si Congressman Adjong will call you and schedule. I believe hindi niya ako tatawagan kasi hindi niya ako kilala, Mr. Chair. But where does a member of Congress who would like to see SAP Bongo request an appointment? Actually, si SAP Bongo kasi, Mr. Chair, is madaling malapitan. So, lahat ata ng congressman, I believe, direct na nagtitext sa kanya and direct din po siyang sumasagot. Lahat? Almost all. Okay. As far as I know, Mr. Chair. Just to make it clear, ako ba nakita mo ako? Lumapit ba ako sa'yo? Hindi, Mr. Chair. But I believe, Mr. Chair, parang nautusan ako before to reach out sa inyo. Sa akin? Pero hindi inyo lang po ako ata sinagot. So, hindi tayo nagkausap? Hindi po, Mr. Chair. So, masyado naman para namang merong sakit itong si Ma'am Muking. Wala na. Nag-akusa nga, umalis na nagtago na Nandyan ngayon si Muking, wala yung nag-akusa sa kanya Ngayon, pandating, parang diring-diri kayo kay Muking. Naknanto ko. It is very clear that it is not I who reach out to her, but it is Miss Muking who reach out to me. May I know kung bakit? Para ata yung i-clarify yung parang may request sa office, Mr. Chair,
Ang gusto lang namin mostly kasi, Mr. Chair, pag may pumapasok na request sa office, gina-clarify po talaga namin kung what's your priority among your requests. You mean request na mga projects? Part of it, Mr. Chair. You know, I've been in Congress for more than 20 years, and I don't remember requesting from your office any project. Just for the record. Mr. Chair, I did not specifically say that it is a project, but probably because I really cannot recall anymore. So, ibig mong sabihin, kapag ikaw inuutusan to reach out to a certain congressman, it is because... Talagang napakawalang utang na loob nitong si Ace Barbers, no? Nung una, pasalamat ka ng pasalamat kay Tatay Digong. Ngayon pala, nakipag-ugnayan pa sa opisina mo tong si Ma'am Muking. Ngayon, ganyan-ganyan ka. Of a project or a request. Hindi po lahat, Mr. Chair. So, Kasi, more, other than projects and other requests, you also seek or reach out certain congressmen upon the instruction of the former SAP. yes, at that time, yung And siya pa yung- normally, what other reasons did the former SAP instruct you to do aside from following up request of certain congressmen? most of the time, Mr. Chair, mga medical assistants. And that is very clear. Kasi ako, hindi naman ako humingi ng medical assistance sa inyo. Yes, Mr. Diba? Chair. Marami So, na pera. do you know a certain Peter... Yeah, just to set Yes, the sir. record straight, Yes, Congressman Adjo. para hindi ho tayo magkaliwanagan. You mean to say, Congressman, during the presidency of Digong, the former President Duterte, Yes, request, po. when you were in Malacanang. Yes, Mr. Okay, Chair. just to set the record straight, because we're talking about now the 19th Congress. Have I ever called you? Actually, Mr. Chair, nakalimutan ko na po talaga kung sino din yung pong Yeah, nakakausap. because I was not part of Congress last. This is my Ay, first term. so kaya nga, Mr. Chair, I cannot recall. Just set the record straight. Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, short interjection lang din po kay Ms. Smoking. Oh, sige, okay. You have 2 minutes. Thank you, Mr. Chair. Kasi natanong po kanina, dahil nga napangalanan po si Ms. Smoking sa affidavit ni Colonel Garma na meron daw alias Smoking na taga-disburse ng rewards under the drug war at ito po ay dinedeny ni Ms. Smoking. To confirm, tama po ba? Yes, Mr. Chair. Yeah, kaso Mr. Chair, kung dinedeny po ang nasa affidavit ni Colonel Garma, pero aside po kasi kay Colonel Garma, mismo si former President Rodrigo Duterte ay meron pong pinangalan ng alias Smoking din, both sa Senado, tsaka maging dito sa Quadcom, Mr. Chair, based sa questions ng mga mababatas natin in both chambers. So, Mr. Chair, ngayon po itatanong ko, based naman sa sinabi ng dating Pangulo. Teka, ano yung tanong na sa dating Pangulo? At ano yung... sagutin mo muna kasi talaga mababanggit yung pangalan nitong si Muking kasi nagtatrabaho siya sa City Hall. Ngayon, dapat ilatag mo muna dyan kung anong tanong kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bakit niya nabanggit ang pangalan nitong si alias Muking? Huwag kang banggit ng ganyan. Brad, baka mabatukan ka dyan. In-insist pa rin po ba ni Ms. Muking na wala siyang dinidisburse na pera in relation to the drug war? Wala po, Mr. Chair. Kahit po operational expenses para sa mga pulis na nagpatupad ng drug war? Huwag nyo nang ipilit. Tapos na yung hearing nyo dyan. Pero kung gusto nyo pagpatuloy, wala namang problema. Wala po talaga, Mr. Chair. Or rewards sa mga napapatay with varying degrees? Wala rin pong nilalabas na pera? Wala po talaga, Mr. Chair. Kung ganun, Mr. Chair, then given na merong directly contradicting na mga sinasabi under oath, on one hand, yung sinabi ni Colonel Garma at ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, and on the other hand, si Ms. Smoking, then Mr. Chair, merong at least isa dun sa mga tao na iyon who are lying under oath, and that demands further inquiry and questioning by legislators. Yun lang, Mr. Chair. Thank you. Okay, thank you for asking my question, Congressman Manuel. But before we continue, maybe I'd like to say that yung ating pong mga bisita ay you are now excused, Nanay and Mrs. Asuncion. And sana po sa susunod na Quadcom hearing ay makadalo pa rin kayo. Okay, maraming salamat po. Pasensya na po kayo. Inabot po tayo ng
And of course, Dr. Actually, I have questions to Dr. Raquel Fortun, but if you're already tired, okay. Thank you, ma'am. Thank you. Mukhang sanay si Dr. Fortun sa puyatan eh. So, as I was saying earlier, Ms. Muking, do you know a certain Peter Parungo? No, Mr. Chair. So you don't know Peter Parungo? No, Mr. Chair. Kasi sa affidavit ni Colonel Garma, Diyan lang ho kayo mga kababayan. Diretso lang ho natin pero mawawala ho sandali ako sa frame. Pero babalik din ako. Nabasa mo naman siguro, na binanggit niya na si Peter Parungo, as she termed it, no, is the striker ng CIDG. I don't know what a striker means, but si Congressman Acop educated us as yes, or striker is actually a utility personnel ng CIDG. At siya ang inuutusan. And at one instance, lumapit daw itong si Mr. Peter Parungo kay Colonel Garma at ang sinabi niya ay, Ma'am, masyado na pong malaking pera ang pumapasok sa aking account. If I'm not mistaken, what he was trying to say is that he opened several bank accounts and that is where pumapasok yung pera na apparently ay galing sa iyo upon the instructions of either former SAP, now Senator Bongo, or the former President. So, kung hindi mo kilala si Peter Parungo, paano ka nakakapagbigay ng operational fund assistance sa ating mga kapulisan? Hindi po ako nagbibigay ng operational fund assistance sa mga kapulisan. Ang ibig sabihin, hindi tama yung sinabi ni former President Duterte. Dahil sinabi niya, sa hearing niya natin dito, sinabi niya na it is through you na siya na ikaw ang inuutusan na mag-release ng operational fund or reimbursements. Hindi po through me, Mr. Chair. So hindi through you. Hindi po talaga, Mr. Chair. Sa office nyo, sino kaya? Wala po sa office namin, Mr. Chair. Wala po kaming funds. So hindi Under OSAP, wala po kaming funds. So hindi ho totoo ang sinasabi ni Mr. President. I believe, Mr. Chair. Baka, sorry, Mr. Chair, baka merong ibang agency or but not from us, Mr. Chair. Ilan ba ang booking sa Office of the President? Ako lang po, Mr. Chair. So isa lang, ikaw lang. Yes, Mr. Chair. Are you called by any other name? Napo ba mong lain nga angga? Muking lang yun, Mr. Muking Chair. lang, okay. Sige, salamat. So, I believe Congressman Keith Flores is the next interpolator. Thank you. I probably ate so much of your time, but this time you will have extra. Congressman Flores, you have 15 minutes. I just have a few questions to Muking, Mr. Chair. Mr. Chair, kasi ang what has been established is that at one point in time, Senator Bato said that there were reimbursement for operations that were made. The same was also said by the President himself, na may reimbursements silang ginawa to some operations of the police officers. And in both instances, sinasabi nila na it was through you, indirectly through you daw, through Muking, ang reimbursements na expenses na to. And since there is no other Muking, ikaw lang yung, of course, ang natural first person that would come into mind. But at the same time, it may also be na itong funds that are given for you to dispense may not have been termed as reimbursements or whatever. Pero has there anything like that happened? Wala po talaga akong funds na gina-dispense, Mr. So Chair. you don't give out anything? Never po, Mr. Chair, kasi hindi po talaga ako naging disbursing officer. Okay. So but then why would these people say na sa'yo? Yan ang question ko eh. Kasi parang imposible naman na they'd all refer to you and at the same time, it is not you. Ay, hindi ko po alam, Mr. So Chair. walang instance na, like let's say, inutusan ka
bigay mo to kang ano or something like that. Wala po. Bayaran mo ang nagastos nila kasi they spent this much or something like that. Sorry, Mr. Chair, wala po talaga, Mr. Chair. But without reference to like, this is the fund from the drug war, this is to reward them, nothing like that. Walang ano. Wala po talaga, Okay. Mr. Chair. So, in the other aspect naman, like yung your function as ASEC before and then USEC, a lot of congressmen, including myself in the 18th Congress, have reached out to Senator BG for help, no? Lalo na nung COVID, because everyone was really in searching for funds for hospitalization because, di ba, ang nangyari nun is sarado mostly ang mga hospitals because they are converted into COVID centers and napipilitan yung mga citizens to go to private hospitals, which is expensive. And they all come to politicians like congressmen, governors, mayors for help in the medical assistance, no? And this is where usually SAP comes in, no? Marang Ayun na nga mga kababayan, kagaya ng ating inaasahan, kahit nagpunta dyan si alias Muking, wala pa rin ho silang napala at yung mga sinabi ni Garma dyan, pawang kasinungalingan lamang. Mag-ingat ho kayo lahat. Mahal lahat ng Pilipinas.